Magandang umaga sa atin lahat, saan man panig ng buong mundo, ang mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pagpaskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang mga ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Ipatuloy sila sa maghapong paglalakbay nang malaman nilang hindi siya kasama. Siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng inyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito ay iningatan ng kanyang ina. Sa kanyang puso ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin. Sa Ebanghilyong ito, makikita natin ang isa sa mga bihirang tagpo sa pagkabata ni Jesus. Ang kanyang mga magulang, sina Maria at Jose, ay taos-pusong tinutupad ang kanilang pananampalatayang Hudyo sa pamamagitan ng pagpunta sa Jerusalem tuwing gista ng Paskwa. Sa kabila ng kanilang taimtim na pagtalima, nagkaroon sila ng isang karanasan na siguradong nagdala ng matinding pag-alala at kalituhan. Ang pagkawala ni Jesus. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa pagiging tao ng banal na pamilya. Tulad ng lahat ng magulang, sina Maria at Jose ay nakaramdam ng pag-aalala at paghahanap ng kanilang anak. Ngunit sa kabila ng kalituhan at balisa, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, kasama ang mga guro ng batas. Nakikinig at nagtatanong. Ang ganitong eksena ay nagpakita ng pambihirang katalinuhan at kabanalan ni Jesus sa murang edad pa lamang. Ang tugon ni Jesus sa tanong ni Maria, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" ay nagpapakita
ng kanyang kamalayan sa kanyang misyon at pagkakilanlan bilang anak ng Diyos. Excuse me. Ang kanyang sagot ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos at ng kanyang natatanging relasyon sa Diyos Ama. Gayunpaman, hindi agad ito naunawaan ni Maria at Jose. Isang paalala na ang mga plano at kalooban ng Diyos ay hindi agad-agad naunawaan ng tao. Pagkatapos ng tagpong ito, si Jesus ay bumalik kasama ng kanyang mga magulang sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang ganitong pagpapakumbaba at pagtatalima ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng halimbawa ng kagalahan ng pagsunod at pagpakumbaba sa ating sariling pamilya at buhay. Si Maria, sa kabilang banda, ay iniingatan ang lahat ng bagay na ito sa kanyang puso. Ito ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmuni-muni at pagninilay sa mga kaganapan sa buhay ni Jesus. Si Maria ay isang halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga hindi lubos na nauunawaan ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Sa pagninilay sa Ebanghelyo nito, tayo ay inanyayahan tularan ang halimbawa ni Maria at Jesus. Ang pananampalataya, pagsusunod at pagpakumbaba ay mga bertud na dapat nating ipamuhay sa gitna ng ating mga pagsubok at pag-alinlangan. Naway, matutunan din nating magtiwala sa Diyos at ingatan sa ating puso ang kanyang mga salita at gawain. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.